trabaho lang kasi sila ng trabaho. So, nung una gano'n din ako, pero then I realized na nakakapagod ng katawan. Ha? What are you doing? I'm vlogging. No, I turn it. Ay, it's still on. It's alright. Good morning po. Magandang tanghali at gabi sa inyong lahat. Nasaan man po kayo ngayon, magandang araw po sa inyo. Si Ayi po ulit ito, and you are watching I Am sa Canada channel dito sa YouTube. And nung last time po, from my last video, itutuloy ko lang yung about sa malungkot ba dito sa Canada. Kasi naputol ako last time because of my break. So, tuloy natin. So, for me, like I said, there's still a lot of factors to consider para dun sa issue about malungkot dito sa Canada. Totoo naman, kasi totoong malungkot para sa atin because sanay tayo ng we're very happy people, very, like I said last time, family-oriented. And also, I think one big factor na nakakaapekto sa atin dito mentally, like especially about depression, is when you lose your job. Kasi syempre mahirap pagka nawalan tayo ng trabaho. Kasi maraming umaasa sa atin sa Pilipinas, Marami tayong sinusuportahan, lalo na yung may mga family. So, syempre malaking factor talaga yung mawawalan ka ng trabaho. Yun din ang madalas na nakikita ko ngayon sa YouTube, like maraming mga kababayan natin ang nahihirapan or medyo, I don't know kung napanood niyo sila, that they're homeless, or yung mga ibang vlogs na nag-fe-features ng mga, kababayan natin na homeless dito sa Canada or especially somewhere in Alberta. Mahirap talaga kasi, um, paano ko ba i-explain 'to ng ano, 'pag kasi nawalan tayo ng trabaho, minsan depende kasi 'yan. Like, we have to consider also ano ba yung status natin ngayon na nandito tayo sa Canada. Do we have the proper papers to work, para makapagtrabaho tayo dito? Kasi kung tutuusin, marami naman ako nakikitang mga, there's always like a sign na now hiring, nusumbusyon, hiring. So, sabi ko, may trabaho naman, marami namang trabaho. Marami namang supermarkets, marami namang mga fast food for the meantime. For the meantime lang, it doesn't have to be na yun na yung magiging trabaho niyo forever. It's only like just to keep you going, ika nga. Hindi naman, I think hindi naman gano'n kakomplikado, para especially kung nando'n kayo sa English provinces. Madaling makakuha ng trabaho sa English provinces. Kaya lang ang nagiging problema kasi nila is maybe because of the cost of living. Dahil, probably na mawalan sila ng trabaho, um, hindi sila nakapag-ipon, or hindi nila napaghandaan yung time 'pag nawalan sila ng trabaho. Siguro gano'n din ang nagiging reason kaya kaya marami sa'tin ang talagang halos nalulugmok. So kaya nga lagi ko sinasabi na we have to think of ourselves too dito. Hindi lang yung laging ang iniisip natin is we have to send money sa Pilipinas para sa family natin. There's no question on that because that's part of our responsibility. Pero you have to think of yourself too. When things like that happen, na mawalan kang bigla ng trabaho, dapat handa ka rin na ma-support mo yung sarili mo for the meantime. And like I said, we have here unemployment insurance. So, kapagka nawalan ka ng trabaho, meron ka namang makaka-apply ka to get the support from the government. But
I guess yun din ang problema minsan sa atin is because unless you are not eligible to apply, you know? 'Pag kasi, tinanggal ka sa trabaho or nawalan ka ng trabaho for an instance, or they fire you out from the job, you are eligible to apply. Kung legally, kung legally tayo sa trabaho, hindi yung like cash, under the table, then siyempre that doesn't count kasi hindi yun, naka-declare, sa trabaho mo. You know, 'yan ang ano, madami kasi sa'tin dito is, nag-a-under the table. So 'pag under the table ka, kung isipin mo maganda siya sa simula 'cause you get everything ng walang tax, walang deductions. Pero in the long run, as far as I can see, parang mas lugi tayo 'pag hindi tayo nagde-declare ng income natin ng tama. Kasi we lose a lot of benefits, 'yun ang problema. So, like I said, kung wala kang, papers to work na proper, then I think that's the factor kaya maraming nahihirapan na makahanap ng trabaho, you know? Um, and ano, we have to hindi naman siya it's not about being selfish when you try to save some for yourself, you know? Kasi hindi naman marami sila dun, solo tayo dito. Like I said, 'pag nawalan ka ng trabaho, paano ka kung hindi ka nakapagtabi? Paano ka kung hindi ka nakapagsubi ng for emergency, ika nga. Kaya lagi nating iisipin din na hindi lang laging lahat ay para doon. We have to to save for ourselves here too, na kapag nawalan tayo ng trabaho, we have to continue kasi continue 'yan, Kahit mawalan tayo ng trabaho, continue ang bayad ng bahay or ng apartment, continue ang buhay, you have to support yourself ng food, paano kayo makaka-survive, we have to help ourselves too. It's not being selfish. It's like you just have to have something na madudukot to survive habang naghihintay tayo for another job, And I think kapag kailangan mo talaga, you have no choice. You have to take whatever is there for the meantime. It's always for the meantime. Hindi yan like forever yan na lang ang trabaho mo kung hindi mo naman siya gusto. It's just that for the meantime to support yourself. And if you think na hindi natin kaya na magbayad ng apartment on our own, pwede naman tayong marami naman nag-o-offer ng mga kababayan natin ng room for rent. It's not as expensive as renting an apartment ng 700, 800 or probably more kapag nasa Toronto ka or Vancouver because their cost of living is very high. Yun ang pinakamataas na cost of living dito, when you're living in Vancouver or in Toronto, ang taas ng cost of living nila sa Ontario at saka sa Vancouver. So, maghanap tayo ng mga room for rent lang, na para lang meron tayong mai-stayan na decent, na meron tayong matutulugan sa gabi na safe tayo hanggang sa paggising natin sa umaga. Kasi ang dami ko nakikita ngayon sa mga videos, very depressing, nakakalungkot isipin na nandito sila and yet homeless sila. Nakakalungkot lang na makikita mo sila ng gano'n na nakasupot, naka-black bag ang mga gamit and natutulog lang sila sa isang corner sa mga kalye. Medyo nakakalungkot na gano'n ang sinapit nila. So, I hope na maka-recover sila. I hope na makakuha sila ng assistance, ika nga. And, I hope na makakuha sila rin ng trabaho, Kasi medyo I think most of the time yung nahihirapan lang talaga makakuha ng trabaho is because you really don't have the proper papers, yun lang yun. Kaya 'cause there's always a job, there's always a fast food job, there's always a cleaning job. May mga agency ang dami ditong agency na ang mga nag-aano sa kanila is yung mga Mexicans, mga Spanish people na
talagang nagte-take ng job as housekeeping on an agency. Hindi sa government, agency na lang just for them to have the job. So, may mga gano'n. So, I think, depende na lang, if yung have to ika nga, it's a must, yung parang gano'n na talagang kailangan mo, then you have to grab it. And then after, when you think na medyo okey ka na, then hanap ka na ulit ng ibang trabaho. So, I'm not judging them na homeless sila. I'm just saying na nakakalungkot na gano'n na nagiging sitwasyon nila dito, you know? I hope they can find the support that they need. Kaya lang siyempre mahirap din naman kung alam nila na wala silang papel to stay or to work legally, then talagang mahirap para sa kanila na na makakuha ng trabaho, you know. So, I hope na may mga tumulong sa kanila sa lugar na yun, you know. Nakita ko kasi mostly of them sa Alberta, eh. So, I hope na ano, na may makatulong sa kanila. Kasi may mga Filipino organizations naman na laging willing to help, you know. Punta lang sila sa ano, sa mga Filipino na organizations. So, para makakuha sila ng support. So, I hope na ano, na maging okay sila. And another factor also na nakakalungkot dito is, let's say lalo na kung bago ka and wala ka pang masyadong friends, you know, or sabihin natin may mga friends ka. Hindi kasi tayo pare-pareho dito or hindi kami pare-pareho dito ng schedule. Yun ang problema minsan sa simula. Let's say nag-a-apartment ka with some friends. Hindi kayo pare-pareho ng day off. Pwedeng off ka today, sila off tomorrow, or weekend off mo ngayon pero hindi naman sila work weekend, hindi man sila off this weekend. So, madalas talaga solo, you know. Kaya marami sa atin dito na-o-overwork is because kaysa magstay sila sa bahay na solo naman sila, malulungkot lang sila, made-depress lang sila, they'd prefer to work, you know. Kasi siyempre kaysa naman ma-bored sila sa bahay, mas mabuti pang kumita sila, you know. Kaya lang minsan kasi hindi nila napapansin na yung sobrang katatrabaho nila, burned out na talaga sila. Yun ang problema na bumibigay na rin yung mga katawan nila sa pagod na hindi nila nare-realize. And I hope na ma-realize din ng mga family na nasa Pilipinas na hindi kada may kailangan sila, they have to ask. Kasi siyempre hindi nila alam kung anong klase ng buhay dito meron yung mga family nila. Maaaring akala lang nila kasi siyempre kung nakikita nila minsan na masaya or something, minsan kasi nagiging gano'n na lang just to show people na okay ka dito. But at the back of it, marami hindi naman kasi siyempre trabaho lang kasi sila ng trabaho. So, nung una gano'n din ako, pero then I realized na nakakapagod ng katawan. Ha? What are you doing? I'm vlogging! No, I turned it. Ay! It's still on! It's alright! Hi everyone! Sorry for the interruption a while ago. It was my coworker. So, as I was saying before, so dito kasi kami, magkakaiba kami ng day off. You know, we don't take all the same schedule. So, kadalasan yung mga friends mo, they have a different schedule. So, what I can suggest, opinion ko lang to guys laging opinion ko lang to because this is only me, you know. Everything I'm saying is according to my views and to my opinions. So, ang may advice ko lang or I can suggest para maiwasan natin na malungkot or ma-depress sa life dito sa Canada, let's try to give time to ourselves, you know. Para ma-refresh din naman tayo, ma-unwind tayo kahit papaano.
sa stress natin sa araw-araw, sa pagod sa araw-araw, sa trabaho, sa family, or whatever reason, um, I think it's always good to to take time for yourself. Hindi naman kinakailangan nagagastos tayo ng malaki para para lang maka-relax, you know? Kadalasan nga kami, what we do is, we go to the park, we take time to meet some friends on the weekends, whoever is available. We go out to do some fishing or hiking, or we plan ahead of time. We always take time na ipaplan namin ng, let's say, in 2 weeks, who's off on that week. Do you wanna come? We're going hiking, or we're gonna drive to this place, So that's what we do para ma-refresh, ika nga, mabawasan yung stress natin sa life. Kasi iba talaga kapag nakapag-take time ka para sa sarili mo. Yung iba siguro they like going to spa or do shopping. I understand that because kanya-kanya tayo ng way ng pagdi-distress ng sarili. It's just that as much as possible kami, we don't wanna spend so much money. Kaya nga nag ah, nagta-try kami to do it ng kung saan ka makakalibre, Like mag-aayaan kami, magba-barbecue lang kami sa park, habang ang mga bata nagba-badminton or nagbabatong bola, para maalis din sila sa computer or sa cellphones nila. So we always take them, let's say, for camping. Let's say kahit na overnight camping lang 'yan, mapagod ka sa pagkakabit, sa pagtatanggal ng tent. You know what, discuss ko kaya sa inyo next time ang camping namin. So yun. I mean, try to find something to relax on, na hindi tayo kailangan gumastos sa malaki kasi syempre nagtitipid din tayo para meron tayong ma-save para sa family natin or para sa sarili natin, or if we need to buy something for ourselves. So, going to the park is a very nice thing to do, like let's say mag-take out ka lang sa McDo. Bring it, instead na kumain ka sa loob ng McDo, you can eat sa park, Or pumunta ka somewhere na may water side. Marami namang water side dito na pwede mong puntahan para lang ma-relax yung isip mo, matanggal man lang yung mga kung ano man yung mga problema na iniisip natin. And second is, try to find friends na pareho ng gusto nyo. Kasi mahirap naman na magpupunta kayo sa isang lugar na kayo lang mag-isa. Nakakalungkot din yun, nakaka-depress din. It's always good to have some friends to share with, So try to find some friends na may pareho kayo ng interest, ika nga. And let's say you have a problem sa rent nyo, yun ang nakaka-depress para sa inyo, hindi nyo na alam kung paano kayo magbabayad ng rent. If solo lang naman kayo dito, then try to find somebody na makaka-share sa inyo ng rent, Or kung bago dating lang kayo dito, mag-room rent lang muna kayo para makaipon kayo kaagad, And let's try to save some for ourselves, ika nga. Hindi lahat buhos padala kaagad. Hindi lahat ay kailangang ibigay natin, set a budget, ika nga. Para hindi ka ma-force to work and work and work and then end up you have nothing. It's not selfish to give yourself a little bit, ika nga, or it's not selfish na minsan unahin din ang sarili natin kasi mami magkasakit kayo rin na mahihirapan, Mahirap yun, lalo na yung mental health natin. We really have to take care of our physical and mental health. That's really one thing. Yun yung one reason na kaya hindi ako masyadong, as much as possible, trabaho namin is kung ano lang yung work namin, that's it. Pagkatapos ng trabaho, bahay na, para maka-relax din yung katawan natin. And we set a budget, ika nga, para hindi kailangan lahat laging utang-utang lang lagi sa credit card. Medyo
habang hindi natin namamalayan, charge natin sa credit card and then we pay minimum, nababaon na tayo sa utang. And that's yung isa-isa kang tatawagan lagi ng mga collectors. It's very, nakaka-stress, ika nga. So, try to save a little bit as much as possible. I-save nyo yung, kung kaya nyo 30% ng sahod ninyo sa isang linggo na itabi ninyo. You know, it's for you anyway. Kayo rin naman na makikinabang nun at the end. So, para, let's say, gusto nyo magbakasyon sa Pilipinas, at least, may pera kayo pambili ng ticket. Kasi ang ticket natin is very expensive. Ang mahal-mahal ng ticket papuntang Pilipinas. Plus, yung gastusin pa natin sa Pilipinas. You know? So, I think yun lang muna for the meantime. And I hope na yung mga kababayan natin, makakuha sila ng trabaho. Yung mga nahihirapang maghanap ng trabaho. Like I said, whatever is there, yun na muna ang kunin ninyo bago kayo maghanap ulit ng panibago. Para lang hindi kayo mabaon. Ika nga. Just to keep you afloat, ika nga. Just, whatever is there, i-grab nyo muna ang trabaho. And then, after probably a couple of weeks, kung sa palagay ninyo, may nakita na kayo ibang trabaho, then saka kayo lumipat. At least, hindi kayo nakatenga lang na walang ginagawa or nai-stress kayo dahil kailangan nyo magpadala, wala kayong maipadala kasi wala kayong trabaho, mapipilitan kayong umutang. Eventually, sa inyo rin babagsak lahat yun. So, let's take care of ourselves, guys. Okay? Lalo na, hindi man tayo lahat pabata ng pabata. We're aging, ika nga. So, just take care of yourselves. Okay? So, for now, ito na lang muna. And, I hope everybody's okay. Take care of your health, guys. Physically, mentally. Take care of each other. And, I love you. Sa susunod ulit. Bye for now!